Pasensya na kayo kung lagi natin pinag-usapan, hindi naman po tayo paulit-ulit eh. May mga bago tayong tinatalakay kasi may mga bago silang sinasabi. Okay, eto pong mga pinalalaganap ngayon. May isang writer, yung Philippine Star, pinalaganap niya na kinatwiran daw ni Sara Duterte na yung 2 million na nawawala sa enrollment ay dahil sa rally. Wala pong sinabi niya kasi ginagawa nilang no? Bakit? Nagrarally na ba yung mga elementary? Wala pong sinabing ganyan. Oh, so anong sinabi? Putragis na ba dong talaga to, dong? So anong sinabi dong ha? Anong sinabi dong ha? Putragis, nangangala yung braso ko sa'yo dong ha. Parang kanina pa pala ako nakataas dong oh. Oh, anong sinabi dong? Sige dong. Si VP Sara Duterte, yung nagsabi lang po niya, yung reporter. Oh. Yan po yung konklusyon niya. Uh-huh. Ulitin ko na naman to. Ang sinabi ni Sara Duterte, kaya niya yung kidnapping, ang sinasabi niya, ano ba yan? Kinidnap ko ba yan? Franz Castro? Kasi sinisisi sa kanya ni Franz Castro eh. Bakit daw kulang ng 2 milyon yung enrollment? Kinidnap ko ba yan? Katulad, sino ba ang may kaso ng kidnapping? Yun po yun, para banatan niya lang si Castro. No? Di anong mga kinidnap? Ang gulo. Kinidnap o kinupit? Di ba? Baka hindi kinidnap yung badong, baka ano? Di ba? Baka inold up, hindi kinidnap. Gago talaga to. Oh. Ba yung mga dinala nyo sa Maynila para mag-rally? Dinala nila sa Maynila para mag-rally. Yun po yun lang yung nasabi ni Sara Duterte doon. Tapos? Pero hindi niya sinabing 2 milyon yung dinala ni... Okay. Ano? Dito po tayo punta kay si Risa Ontiveros. Oh. Araw-araw inaatake nyo si BP Sara. Ano pa kailangan? Hindi lang kayo. Gago ka pala eh. Kung araw-araw nyo nga rin inaatake si Leni Robredo, gago pala kayo eh. Diba? Mga bobo talaga itong mga to. Pati yung mga supporter ninyo. Pero pag sinagot kayo ni BP Sara, ano sinasabi nyo? Itigil mo na yung propaganda laban sa amin. Kaya sagot ni Franz Castro. Sagot naman ni Risa Ontiveros. Ano? Panay patutsada ka lang. Patutsada. Hindi mo sagutin yung gusto ng tao. Ito i-real talk natin, no? Actually, ikaw lang naman naghahanap eh. Risa Ontiveros, kayo lang naman talaga ni Franz Castro at yung mga katulad ninyo, yung naghahanap ng paliwanag, no? Ano po natin? Ano po ba ang dapat na nangyari? No? Putragis, parang simbal ano to yung gumaganon siya eh. Ano natin, game. May budget hearing po. Ulitin ko lang lahat ng katanungan nila saan dapat nila tinanong sa budget hearing. Napaka-unfair po nun kay Sara Duterte, kay BP Sara Duterte, na pagkatapos ng budget hearing, tsaka kayo magtatanong sa media, tsaka kayo magtatanong sa TikTok. Gago ka pala eh. Tinanong nga ni Franz Castro, tinanong nga nila Manuel na yung sa budget hearing, nag-walkout si Sara Duterte. Sinungaling tong gago na to. Hindi mo nga matanong eh, hindi mo nga pwedeng tanongin si Duterte kasi feeling niya, reyna siya eh. Tsaka kayo magtatanong sa social media. No? Tapos, pag sinagot naman kayo ni BP Sara Duterte, sasagot na naman kayo uli. Wala pong katapusan eh. Ginagawa nyo siyang ginagawa nyo, kayo po yung nagpo-propaganda labang. Gago talaga to. Siyempre sagutan yan. Kailangan yan talaga, pinag-uusapan yan, badog. Bobo talaga tong badong na to. Pinag-uusapan yon. Di ba, ano yung gusto mo? Pag si Sara sumagot, wag na kami sumagot? Bakit? Ano ba namin yan si Sara Duterte na yan? Di ba mga kaibigan? Bakit namin pangingilagan yan eh? Alam mo, kung hinalal si Duterte, hinalal din naman yung mga ibang opisyal dyan. So may karapatan yan, dapat sumagot. May karapatan kaming magtanong by means of other elected official
which happen to be the opposition. Kaya nga kailangan ng oposisyon para meron tayong balance sa kapangyarihan. Gago ka pala eh. Kaya nga nandiyan yung oposisyon na yan para magtanong para sa amin. Anong gusto mo? Kayo-kayo lang? Gago talaga to. Ang kay BP Sara Duterte. Okay. Only atake ninyo kay Sara Duterte. Pero pag kinontra-atake kayo, pumapalag naman kayo na bully si Sara. Gago ka pala eh. Bully naman talaga eh. Wala pati kami pakialam yung kay Sara. Yung iyon na yan ba daw? Saksak mo sa baga mo, patirahin mo dyan sa bahay mo. No? Pinopropaganda kayo. Meron pang bagong termino si ngayon. Dati red tagging lang. Ngayon may bago na naman silang pauso. Ano? Terror tagging na. Terror tagging na daw ang ginagawa ni Sara Duterte. Sino nang sabi no? Ano ang ebidensya? Sabi mo lang yon. Bugok talaga to. Dahil yun nga, no? Pinagbibintangan na sila. Tapos? Ang point ko, kung ayaw nyo palang sagutin kayo ni Sara Duterte, huwag kayong kumibo. At ang problema, sumasagot naman sa inyo, pero iba pa rin ang gusto nyo sagot. Okay. Tapos? Magtapatan tayo. Gusto ninyo, gusto ni Risa Ontiveros at saka nito ni Franz Castro na maging transparent sa confidential fund. Diba? Yan yung sinisigaw nila. Pera ng taong bayan yan, dapat transparent ka. Tama naman. Hindi po talaga pwedeng maging presidente to si Risa Ontiveros. Kasi pati confidential gusto niyang transparent eh. Gago talaga to eh. Bobo, di ba? Alam mo kasi badog, gagong badog. Yung pera na yan ay hindi pwedeng hawakan na politiko. Si Sara Duterte, politiko yan. Di ba? Mga kaibigan, ito yung dapat nating tandaan. Kapag ang politiko, mga kaibigan, pinagawak mo ng confidential funds, pag natapos siya, mga kaibigan, sa kanyang termino, yung confidential funds, ubos na yan. Diba? Walang continuity. Kasi ilang taon lang naman ang termino ng isang politiko, 6 years. Diba? Kaya napaka-importante, mga kaibigan, na ang confidential funds nilalagay natin sa intelligence service ng ating gobyerno kung saan may continuity. Katulad niyan yung ISAF, 'di ba? Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. 'Di ba? Yung NBI, yung CIDG, pinopondohan dapat 'yan. Kasi mga kaibigan, kahit nagretiro na yung dating hepe diyan, yung dating mga operatiba diyan, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho niyan. Si Sara Duterte, pag nag-intelligence yan for 6 years lang yon. Ngayon, mga kaibigan, sa bilyon na peso na yon, pwede niyang i-zero out yon. Naubos na lahat sa intelligence fund. Di ba? Walang accountability, mga kaibigan, kasi nga, hindi mo naman pwedeng, sabi nga, i-liquidate. Hindi mo pwedeng itemize saan mo ginastos, paano mo ginamit. Di ba? Kaya nga nating tinatanong, bakit ka ba may intelligence fund? Una, ang departamento mo, may kanya-kanyang pondo yan. Yung DepEd, may pondo yan. Yung NTF-ELCAC, may pondo yan. Di ba? So bakit kailangan mo ng intelligence fund? Mga kaibigan, hindi naman militar si Sara Duterte. Di ba? Unang-una, mga kaibigan, ganito yon. Para ka mag-a-apply ng trabaho. Sasabihin mo, halimbawa lang sasabihin mo sa kumpanya o sa gobyerno, o ma'am, ano po ba yung scope ng trabaho ko? Diba? Ngayon sinabi sa'yo, ngayon nagtatanong-tanong ka pa ng kung ano-ano trabaho, diba? Sasabihin sa'yo, ma'am, ano pong trabaho na to? Sasabihin sa'yo, diyan ka lang sa trabaho mo. Hindi mo trabaho yan, ito lang trabaho mo. Pagsasabihan ka, di ba, nung amo mo. Di ba? Kasi hindi mo trabaho, ginagalaw mo. Hindi trabaho ni Sara Duterte yan. Huwag niyong isaksak sa ulo ng mga tao na trabaho ni Sara Duterte ang maniktik, hindi niya trabaho yan.
Mga kaibigan, ang trabaho ni Sara Duterte magpa-implementa ng mga bagay na may matututunan ng estudyante. Sa ginawa niya sa elementary, pinagtatanggal lahat ng mga dekorasyon sa elementary school. Kagaguhan yun Sa doktor lang pumunta ka sa pedya, ano sasabihin niya? Pagkabuntis yung asawa mo, mag-prepare ka ng mga music, gusto ng bata, naririnig na ng bata yan sa loob ng tiyan, yung mga alpabeto, di ba? Magbasa ka ng mga stories, ng mga pambata, dikitan mo ng mga larawan na mamememorize ng bata pag nanganak ka na. Di ba? Ganon, sa pedya pa lang yun doktor yun. Kay Sara Duterte, anong inutos niya? Sabi niya, sa elementary, alisin nyo yung mga dekorasyon dyan, yung mga nakasabit na letra, alisin nyo lahat yan. Kagaguhan, di ba? Kagaguhan, ginagawang bobo yung mga anak ng mga susunod na henerasyon. Hindi trabaho ni Duterte ang maniktik. Hindi niya trabaho yan. Bilang Vice President alone, kung hindi siya bibigyan ng cabinet post, wala siyang gagawin. Kasi ang Vice President, mga kaibigan, prerogative niya kung anong proyekto ang gusto niyang gawin. Dahil ang mandato ng Vice Presidente ay maging reserba. Kapag natigok si Bongbong Marcos, si Duterte ang papalit, yun ang trabaho niyan. Di ba? So, bakit merong intelligence fund si Duterte? Ang ginawa niya, pagkatapos niya sa DepEd, nare-realize niya siguro, baka nakokonsensya ng konti, na kapag kinurakot ko itong lahat, yung lahat ng mga pangpondo para sa paggawa ng mga eskwelahan at ng pambili ng mga upuan, mga silya ng pambata o pangsahod ng mga teacher, di ba? Ay maubos niya. Siguro kahit papaano mayroon siyang ganong konsensya. Di ba? So ngayon, mga kaibigan, anong sunod na gagawin? Di ba? Anong sunod niyang ginawa? Nagpa-appoint siya bilang co-chair ng NTFL-CAC. Di ba? Para masabi na nangahunting siya ng NPA doon sa loob ng mga school. Di ba? Kagaguhan, mga kaibigan, na maghahunting ka, magmo-monitor ka ng galaw ng mga estudyante. Elementary lang yon, mga kaibigan. And besides, mga kaibigan, hindi po yan mangyayari sa mga nasa bayan kasi mabilis pong malalaman yan. Nangyayari yan usually dun sa mga liblib na bayan. Yung mga recruitment. Diba? Alam ng intelligence ng ISAF yan. Alam ng armed forces yan. Pero ito, mga kaibigan, pilit nilang sinasaksak sa mga mangmang nilang followers na may NPA dyan sa Kamuning, may NPA dyan sa Quezon City, may NPA dyan sa Kaya kailangan nila ng malaking pondo ng Intel Fund. Di ba? Kasi ang Intel Fund, mga kababayan, hindi mo nga pwedeng pilitin na mabigyan mo ito ng computation o hihingian mo ng mga resibo. So kung ako, politiko ko, sasabihin ko pahinging Intel Fund. Tapos sasabihin ko, ginamit ko sa mga ganitong klaseng operation. Di ba? Kahit wala naman akong operation. Ngayon, kanino mapupunta yung Intel Fund? Ako yung asset, ako yung may-ari ng Intel Fund. Alam na this, gago ka ba doon? Ano po ang hindi nyo naiintindihan sa salitang confidential? Baka kasi, eto naguguluhan na rin ako Dahil araw-araw kong nababasa si Risa Ontiveros at si Franz Castro na dapat transparent sa confidential fund. Teka muna, baka ako lang ang may meaning na confidential na mali. I-search ko nga kung anong meaning ng confidential. Ito po ang meaning ng confidential, no? Bobo talaga to. Confidential, ito ay adjective na nangangahulugan. Intended to be kept secret. Alam niyo yung ibig sabihin ng confidential? Intended to be kept secret. Ngayon, alam nyo na, mga kaibigan, di ba? Intended to be kept secret. So, ibig sabihin, mga kaibigan, 1 plus 1. Yung pera ng bayan, itatago ni Sara Duterte yun. Wag nyo na, mga kaibigan, wag nyo nang anuhin yung mga isip nyo. Di ba?
Yung pera natin, ikikip nila ng secret lang. Hindi, ang tanong kasi mga kaibigan dyan, gano'n na ba karaming mga terorista o gano'n na ba karaming mga NPA ng mga commander ang nahuli ni Sara Duterte? Hindi niya trabaho yun eh. Pinapakailaman niya yung hindi niya trabaho. Hindi mo trabaho yan, Duterte. Ngayon mga kaibigan, tayo, nagpapauto kayo diyan kay Sara Duterte. Kung hindi kayo papalag, aabusuhin talaga ng mga Duterte yan. Kung walang tao na maglalakas loob na magsasabi na alam namin ang ginagawa mo, hindi mo trabaho yan, Duterte. Bakit ka ba nagpipilit na maging intelligence? Gago, di ba? Ang dami-daming teacher hindi magkaroon ng mataas na sweldo. Di ba? Teacher, tingnan nyo nga magkano sahod ng teacher. Tapos ngayon mga kaibigan, pati yung mga retirement benefit ng mga teacher, nahihirapan silang i-release. Pati yung mga classroom. Pati yung mga classroom, pati yung mga armchair. Lahat yun, nahihirapan sila na magbigay ng pondo. Pero ginagawa nitong si Duterte, sasabihin niya kailangan ko ng intelligence. Imbis na yung pera na yon ilaan sa mga armchair, ilaan sa mga classroom, ibigay sa mga pasahod ng teacher para dumami teacher, wala. Nanggagago. Kaya siya confidential, kinakailangan maging sekreto ito. Ano yung hinihingi ninyong dalawa? Ilantad ni VP Sara Duterte kung saan niya ginagamit yung confidential fund. Kita mo na? Una, hindi nga niya trabaho. Ngayon, ayaw nilang ilantad kasi nga alam na des. Kupit dito. Kupit doon. Kupitan. Kupito kupitin. Di ba? Ayun talaga iisipin namin. Syempre, taong bayan ako eh. Style yan. Lulukuhin mo ko, bibigyan kitang pera, ano sasabihin mo, tatago mo secret lang. Di ba mga kaibigan? Bibigyan ako ng pera, ikaw magbibigay ka ng pera, sasabihin mo sa asawa mo, mahal, sasabihin halimbawa ng asawa mo sa'yo, halimbawa sasabihin ng asawa mo sa'yo, mangingi ka sa misis mo na napakaganda, halimbawa. May asawa ka ngayon, napakaganda, tapos ngayon sample lang halimbawa lang, misis mo, ang ganda-ganda, tapos mas mapera sa'yo, mayaman sa'yo. Halimbawa, kapag asawa ka ng gano'n, parang kicks down, halimbawa lang. Diba? Tapos ngayon, mahal, pwede bang kasi, alam mo na, meron akong puporma, pampupugian ako dun eh. Hindi ba? Pwede bang mahal? Pwede ba akong makahingi ng konting suporta? O, di ba? Siyempre mag-asawa na kayo, di ba? Sabihan mo halimbawa ng gano'n, sabi ni halimbawa ni Reynaldo Gonzales sa gano'n, sa misis niya, mahal, sample lang meron akong gagawing proyekto, sabi ni Reynaldo sa misis niya. Tinanong ngayon ni misis ni Reynaldo, sabi, Mehel? Sabi gano'n. Mehel? Sabi gano'n. Saan mo gagamitin yung pera? Diba? Ang sagot ngayon, confidential, mahal. Papayag ba yung misis ni Reynaldo Gonzales na gano'n? Sige nga, pera mo yun eh. Diba? Sasabihin, mahal kasi may nanliligaw sa'yo, titiktikan ko yung nanliligaw sa'yo. Mahal, may umaali-aligid sa'yo, di ba? Sasabihin gano'n, titiktikan ko, bigyan mo akong pera para tiktikan yung nanliligaw sa'yo. Di ba? Hindi mo i-itemize. Hindi mo sasabihin na, mahal ganito ko gagastusin yung pera. Di ba? Halimbawa, sasabihin mo, para sa kinabukasan natin tumahan. Kapag binigyan mo ako ng pera, mahal, magpapatayo tayo ng maraming mga Di ba?
Papatayo tayo ng mall, magpoproyekto tayo ng mga spaceship. Sasabihin mo yan, i-itemize mo. So ngayon mahal, halimbawa, gagayahin mo tong si Elon Musk. Mahal gagayahin ko si Elon Musk. Di ba? Magpapadala tayo ng mga spaceship sa planetang Mars. Ngayon gagawa tayo ng engine, bibili tayo ng halimbawa ng mga matitibay na mga klase ng uri ng bakal, di ba? Bibili tayo ng mga platinum, di ba? Yung mga platinum na yan, mahal, napakamamahal talaga niyan. Tapos kailangan natin mahal na mag-testing muna para makapagpalipad ng rocket, di ba? Kailangan natin mahal ng mga white at blue flame dito. Diba? Gaganunin mo yan, ipapaliwanag mo yan, i-itemize mo. Kailangan natin bumili mahal dito ng mga, diba, yung mga electrobulb na mga source ng nagko-consume ng sariling, nagko-convert ng power. Halimbawa, nagbuga ito ng apoy mahal, kakainin niya ulit ito. Iko-consume niya by means of radiation, nakaka-capture nitong, diba? Para magiging solar source din siya, mahal. So habang papalapit siya sa araw, yung solar mahal, yung araw, kino-capture nitong spaceship na to, lahat ng energy at power, di ba? Habang papalipad siya pataas, mahal, lahat ng source of energy na dadaanan niya, mapa-wind, mapa-hot, mapa-air, mapa-heat, kukunin nitong solar bulb, di ba? Dami mo, explain mo talaga yon. Eto mga kaibigan, di ba? Simple lang, ang hinihingi lang ng taong bayan, nasaan yung spaceship? Walang mapakita. Ang point, nasaan yung NPA? Walang NPA commander, di ba? Wala pong teroristang nahuhuli. Wala. Di ba? Huwag mo nang tanungin kung yung saan niya binili, anong binili niyan. Gumamit ba siya ng gasolina, ng sasakyan, ng motor? Huwag mo nang tanungin yun, badong, gago. Ang kailangan lang namin dito, nasaan yung hinuli ni Sara Duterte na NPA o terorista? Nasaan yung mga kadre? Nasaan yung mga most wanted criminals na hinuli niya? Kasi end of communist nga, sabi niya ang tunay na communist, mga kaibigan, andun sa West Philippine Sea. Yun ang tunay na communist. Di ba? Hindi mahuli-huli kasi yung tunay na communist, kaibigan nitong si Dutae. Di ba? Kaibigan ni Sara Dutae. Yung mga Dutae na yan, kaibigan na lang communist. Di ba mga kaibigan? Nasaan yung hinuhuli mong communist sa Pilipinas? Ang tunay na communist, ayon, sinasakop yung ating mga isla. Pinagbabawalan yung ating mga mangingisda na makapaglayag sa sarili nating dagat. Di ba? Yun ang tunay na communist, badong, gago ka kasi. Okay. Ano ang hindi nyo naunawaan sa tanong ni Chis Escudero? Tinanong na ni Chis yan Di ba? Kung tapos? maganda pa nga paliwanag ni Chis Escudero tapos? Dahil kami ang nagbibigay ng pondo, dapat binibigyan nyo rin kami ng report kung saan nyo ginagamit yung confidential fund. Ano sagot ni POA? Tapos? Tama po yan, pero hindi po yan yung nakalagay sa guidelines 4 lang yung pagbibigyan ng DepEd at ng Office of the Vice President kung saan gagamitin yung confidential fund. Tapos? President, Senate President, House Speaker, at saka COA. Alin kayo doon? Franz Castro at saka to si Risa Ontiveros. Para hindi tayo paulit-ulit. Kasi confidential nga Gago ka pala Baka nagduda na ako sa sarili ko Gago talaga to si Badong. Mga kaibigan, kaya nga po merong hearing Gago tong Badong na to. Parang na-stroke Sandali Badong Dong tingnan mo Dong. Gagong Badong na to. Tingnan nyo Dong. Putragis para na. Dong. Mihinga ka pa ba? Gagong Badong Tingnan nyo. Hoy, gisingin natin si Badong Tingnan nyo Dong. Dong. Huwag mo naman kaming biruin ng ganyan. Hoy Dong.
Dong! Dong! Chu! Dong? Dong! Gago tong badong na to, oh. Dong! Uy, gago talaga. Dong, wag ka namang biro ng ganyan, oh. Dong! Uy! Gago to. Dong! Dong! Parang natural, ah. Alam nyo mga kaibigan, kung malalagay ka halimbawa doon sa yung ano na yun, sa tabla na may salamin. Hindi nga, sa akin lang mga kaibigan, wag kayong ano ha. Pagka nalagay ka doon sa tabla na may salamin, tapos ganito yung pagkakaposing mo, di ba ang cute? Hindi tayo nag-ano dito mga kaibigan ha. Para sa akin lang ha, kung ganito yung magagawa mo pag nandun ka na sa loob ng tabla na may salamin, pucha, Guinness Book of Record ka, my friend. Hindi, ako baka ito yung ano ko. Ito, hindi ko alam kung magagawa ko yung ganyang posing. Di ba tapos nakasalamin ka pa? Tapos naka-smile ka, di ba? Glabas ngipin. Put Guinness Book of Record ito mga kaibigan, yung pag-viewing na okay. Hey, come people. Sabi gano'n. Hey people, you wanna visit Badong? Sabi gano'n ba? Hey people, you wanna visit Badong? Pagtingin mo ngayon nun sa loob, Dong. Ibang klase ka, nakuha mo. Tragis ba, Dong, oh? Dong, nag-uusap lang tayo, Dong. Dong, wag ka naman ganyan, Dong, oh. Gago talaga to si Badong, oh. Hindi, mga kaibigan, ha? Sa akin lang, Dong. Ganito yung sa akin, Dong. Ha? Talagang tatanungin siya ni Franz Castro tsaka ng mga ibang mga membro ng committee, Dong, kasi nga, committee hearing yun, Dong, ng budget hearing yun, Dong. Kaya nga tinawag na budget hearing, mga kaibigan. Kasi nga po, kailangan usisain kung bakit kailangan aprubahan itong General Appropriations sa Act na ito kasi ginagawang batas yan, mga kaibigan, yung pagpapasa ng budget. Kaya sobrang laki, natural, i-scrutinize yan. Dapat lang yun at ginagawa nitong mga kongresista na ito ang kanilang trabaho. Dong, kasi palibasa, hindi mo alam kasi tingnan mo, oh, parang natural na natutulog. Di ba? Trabaho nila yun, Dong, ng senador, ng kongresista na magtanong. At yun lang yung tamang venue, Badong. Mga gago talaga kayo, mga vlogger kayo ng mga pulangaw. Yan ang tamang venue kung para magtanong kung bakit ninyo kailangan ng pondo. Hindi pwedeng tanungin, tama ka, hindi mo pwedeng tanungin si Sara Duterte ng basta-basta lang. So merong proper forum, Badong, dinadala sila dyan para idepensa ang hinihingi nilang budget. Ngayon, Badong, no one is above the law. That is the law. Yan ang proseso ng ating gobyerno. Kailangan dumaan tayo sa hearing bago maaprobahan ang iyong budget. Ba't ayaw nyong dumaan sa hearing yung mga amo nyo, Dong? Gusto nyo bigay lang? Di ba? Anong gusto nyo, Dong? Ibibigay lang yung pera? Wala na? Ganun-ganun lang? Kung halimbawa, Dong, iba yan, kung hindi pabor sa inyo yan, anong gusto nyo? Kakatayin nyo, di ba? Si Robredo, si Aquino, kakatayin nyo. Pero pag kayo gusto nyo, okay lang yan. Gago talaga tong Badong na to. Ituloy muna natin, Dong, baka may stroke ka eh. Sabi ko, alam ko yung confidential, dapat hindi malaman eh. Authorized person lang yung dapat makaalam yan. Sa Amerika, pwede kang kasuhan pag binulgar mo yung, pag nilantad mo yung yung confidential document. Document yun, Dong, gago. Pag nilabas mo yun. Dong, document yun, bugok. Mga kaibigan, sa document, maintindihan natin na hindi mo pwedeng ilabas yun dahil confidential yun. Ang pinag-uusapan dito sa whole budget, gago talaga tong Badong na to. Kakasuhan ka. Kasi confidential yun eh. Oy, Dong, ang tanong, may nahuli bang commander ng NPA?
May nahuli na bang commander ng terorista na sinasabi nyo? Wala, di ba? Kaya madaling magtago, mga kaibigan, sa sinasabing, oh, confidential to. Bobo talaga tong Badong na to. Napaka-bobo mo, Badong. Ayan, no? Intended to be kept secret. So ano na nga yung hinihingi ninyo? Bakit kayo humihingi ng report? Hindi naman kayo presidente ng Pilipinas. Hindi naman kayo Senate President. Hindi naman kayo House Speaker. At Gago ka talaga, Badong. Committee hearing nga ng budget hearing, Badong, nasa proper venue sila. Mga kaibigan, huwag kayo magpapalito sa gago na to, hindi niya alam ginagawa niya. Yun yung proper venue para magtanong, Badong, gago. Di ba? Ngayon, syempre, kung ako hindi ko nakuha sagot na gusto ko dyan, hindi ko aprobahan yung budget mo. Ganon ang usual na reaksyon. Bakit hindi mo sasagutin to? Diba, ba't hindi mo masagot? Ibig sabihin, kaduda-duda yung paggagamitan mo ng pera na yan. Pero siguro, may cut kung siguro tong mga congressman na iba. Sabi, aprobahan mo, tigwa 1 million kayo dyan. Diba, alimbawa, mga kaibigan, sasabihin ko sa lahat ng congressman, SOP, bibigyan nyo ng 1 billion o 500 million itong opisina halimbawa ni Sara Dutae. 'Di ba? Ngayon, SOP yan, tigwa 1 million kayo mga congressman. Merong ilan? 200 ba na congressman? O 250, ganyan? Kalahati nun kay Sara, kalahati mapupunta sa mga congressman. O kung papayag si Sara na ganun kalaki. Pero SOP niyan, usually, baka mabigyan sila dyan, tigpa 500,000 yan. Halimbawa lang naman yan. Lahat ng pumirma, lahat ng pipirma dyan, mga kaibigan, tigpa 500,000. Wala na yun, hindi na yun dadaan sa budget mo, hindi mo na yung pondo, sa sarili mo ng bulsa, diretso yan. So itong mga congressman ngayon, halimbawa lang, conspy Rasichuri. Ano ba? Sandali. Ano ba? Conspy Rasichuri. Diba? Aprobahan nyo lang yung budget ko, mga kaibigan, tigpa 500,000 kayo. Hindi na yan idedeklara na yan ang budget nyo. Hindi nyo gagamitin yan sa distrito nyo. Mapupunta yan sa sarili nyong bulsa. Diba? Kaya minsan, ang bilis-bilis, diba? Magtataka ka, bakit may mga congressman pirma lang ng pirma? Ganyan nga kalakaran Conspy! Rasichuri, diba? Nagtataka kayo, di ba? Tama nga naman itong ginagawa nila Franz Castro, nila Risa Hontiveros. Tama naman na kikwestiyonin. So, pero bakit ganun kabilis? Di ba? Ikaw ba naman, ikaw kongresista ka, nanalo ka noong nakaraang eleksyon. Siyempre, babawi ka, di ba? Babawiin mo yung mga ginastos mo. At alam mo naman, natatakbo ka ulit. Wala ka ulit mang gasto. So, lahat na pwede mong pagkakakitaan mo yan. Ganun ang style dyan. So, ngayon, magtataka ka, pinirmahan ka agad ng napakabilis ng majority ng mga kongresista. Siyempre, ikaw ba naman sa isang pirma mo, kapalit niya 500,000, 1 million, 2 million. Ganyan ang palitan niya, halimbawa. Conspy! Rasichuri, may hirap na, baka madali tayo dito. Talong hindi kayo taga-COA. Bakit kayo hingi? Hindi pa paghingi lang Ang gusto ni Risa at saka ni Franz, ilantad ni Vice President Sara Duterte sa mamamayan. Maging transparent. That's why hindi kayo po pwedeng maging pinuno. Pasensya. Gago talaga. Hindi naman nagpipinuno yung mga ganon. Nagtatanong lang, Dong. Gago talaga tong Badong na to. Bobo talaga. Puta ragis. Sorry, nakikerry the way ako. Diba kayo mga kaibigan, isipin nyo lang yan mabuti kung ano yung mga paniniwalaan nyo. May mga utak na tayo, matatanda na tayo, di ba? Diba? Ano tayo dito Matatanda na tayo dito. Alam nyo na yan. Miski hindi kayo dilawan, alam nyo na yan. Napakasimpleng arithmetic lang, 1 plus 1, di ba? Bakit yung gustong gawing confidential ang pera? Hindi ka naman intelligence, hindi ka naman membro ng ISAF, hindi ka naman taga NBI o taga CIDG.
Di ba? Wala. Anong i-operate mo? Wala. Ang trabaho mo, Vice President, DepEd. Tapos yung end communist ano ba mandato noon? 'Di ba? Makipag-negotiate, bring the negotiation peace negotiation table to the communist rebels, 'di ba? 'Yun ang trabaho noon. Pero hindi para maniktik ka kasi mga kaibigan, pag maniniktik ka, paano mo ma-e-end 'yan? 'Di ba? Yung armed forces nga, andyan sila pag may gera, sino tatawagin ni Sara Duterte? Armed forces. Hindi naman si Sara Duterte ang harap dyan Di ba? Pulis at militar ang tatawagin niya. Ngayon, ba't ka nakikialam sa pera ng intelligence? Ibigay mo yan sa intelligence community. Ibigay mo yan sa intelligence asset ng ating gobyerno. Ang problema mga kaibigan, gusto nila gawing confidential ang kaban ng bayan, ang pera ng tao ibibigay sa politiko para alam na des. Di ba? Nenok pa more. Di ba mga kaibigan? Kayo, sige. Kahit hindi kayo politiko, kahit hindi kayo dilawan, kahit hindi kayo makisali o makibahagi dun sa mga taga-oposisyon, di ba? 1 plus 1 arithmetic lang yan. Anong intindi mo dun? Di ba? Mahal-mahal ang bilihin, naghihirap mga Pilipino, walang makain, maraming walang makain. Yung mga napagbibigyan ko nga nagre-reach out na naman ulit, di ba? Magbigay ka sa kamag-anak mo, ulit-ulitin niya kasi nga wala na siyang source Ang hirap ng buhay. Sobrang hirap ng buhay sa Pilipinas mga kaibigan ng mga Tapos may mga ganitong klaseng mga tao na nagtatanggol sa mga trapong mga bulok sa gobyerno. Di ba? Kaya mga kaibigan, mag-isip kayo. At kung ano man ang iniisip nyo, just comment down below. Thank you for liking, sharing this video. And of course, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe now para maging updated ka pa sa mga ganitong uri ng talakayan.